Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na sa pag-aaral at pag-iimbestiga ng mga eksperto sa malalim at malawak nating karagatan ay meron silang hindi mabilang ng mga natuklasan na posibleng gumulat sa buong sanlibutan? Kaya mula sa pinakamahabang matinik na isda sa kasalukuyan hanggang sa mga tubong tila ba naninigarilyo sa ilalim ng karagatan, ay ito ang 10 pinakakagulat-gulat na nadiskubre ng mga eksperto sa kailaliman ng karagatan. At kung handa ka nang makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Oarfish. Ang pinakaunang nadiskubre sa karagatan na pag-uusapan natin sa videong ito ay ang nilalang na kung tawagin ay Oarfish, na kilala sa pagiging pinakamahabang matinik na isda sa karagatan, kung saan sinasabing umaabot ang haba nito hanggang 36 na talampakan, na siyang nagdulot para sadyang magulat ang mga tao sa tuwing nakikita nila ang isda na ito. Mahaba man, ay payat ang pangangatawan ng mga oarfish na nababalot ng silver na mga kaliskis at pulang crest sa kanilang likuran. Pero ayon sa mga eksperto ay hindi raw normal na makita ang mga isda na ito ng mga tao, sa kadila ng naninirahan ang mga oarfish sa malalim na parte ng ating karagatan, kung kaya't dapat bihira lamang natin silang madiskubre at matagpuan. Pero kamakailan ay dumadalas ang pagkaanod ng mga nilalang na ito sa ating mga dalampasigan, na siyang nagdulot para makasalubong ng publiko ang kanilang mga bangkay na hindi may tatangging sa sobrang haba ay talaga namang kamamanghaan at ikagugulat ng kahit na sinong tao. Number 9, Titanic. Ika-14 ng buwan ng Abril taong 1942, lumubog ang sikat na barkong Titanic na noong 1985 lamang nadiskubre ng mga eksperto sa ilalim na halos 4,000 talampakan sa kailaliman ng karagatan ng timog silangang bahagi ng probinsya ng Newfoundland sa bansang Canada, kung saan kahit na mahirap mapag-aralan ng mga eksperto, ang makasaysayang barko na ito ay madalas pa rin nila itong ginagawa. Hindi lamang dahil para matignan kung may nilalaman pa itong importante at mamahaling mga kagamitan, kundi pati na rin para mapag-aralan ng kasalukuyang estado ng sasakyan at kung posible bang maiangat pa ito sa ating kalupaan, na ayon sa mga eksperto ay hindi na raw posible, lalo na't sobrang bigat ng barko at masyadong malalim ang pinaglubugan nito, kung kaya't wala na raw tayong magagawa pa kundi hintayin na lang ang araw na kalawangin ng sasakyan at tuluyan na itong masira. Number 8, Mid-Atlantic Rift. Ang tinatawag na Mid-Atlantic Rift, na tinatawag ding Silfra Fissure, ay dumadaan sa kalupaan ng bansang Iceland, na siya ring humihiwalay sa kontinente ng North America at ng Eurasia, na kilala sa pagiging pinakamalaki sa ating buong planeta. Kung kaya't kung sakaling pupunta ka raw sa lugar na ito, ay pwede mo nang matapakan ang dalawang kontinente ng sabay, na siyang naging dahilan para dagsain ito ng napakaraming mga turista. Pero ang totoong lugar kung saan bumibisita ang mga tao ay ang Mid-Atlantic Rift na napupuno ng tubig na sikat sa mga diver. Dulot na sa lalim nito na lampas 60 meters ay posible itong paglanguyan ng mga turistang bumibisita dito. Pinaniniwalaang nabuo ang Mid-Atlantic Rift dahil sa lindol na tumama noon sa lugar, na siyang naging dahilan para mabitak ang kalupaan dito na agad na puno ng tubig mula sa natutunaw na glacier, na siya rin daw rason kung bakit malinaw at malamig ang tubig sa lugar na talaga namang perpekto para sa mga turistang gustong sabay na makakita ng magagandang tanawin at magpapresko, na siyang nagdulot para taon-taon ay daan-daang libong mga tao ang bumibisita rito. Number 7, Bimini Road. Sa North Bimini Island sa bansang Bahamas ay mayroong underwater rock formation na kung tawagin ay Bimini Road, na talaga namang gumulat sa lahat nung ito ay nagpakita. Sa kadila ng ang tila ba kalsadang ito na may haba na halos 1 kilometro na matatagpuan sa lalim na mula 3 hanggang 9 na metro, ay patunay raw na mayroong bumuong sinaunang sibilisasyon dito. Ang Bimini Road ay binubuo ng mga parehabang mga limestone na matapos imbestigahan ng mga eksperto ay napag-alaman nila
na mayroong tanda na mula 9 hanggang 10,000 taon na dahil sobrang tagal na ang nakalipas ay sadyang nagdulot para mahirapan ng mga ekspertong tukuyin kung anong sibilisasyon ang may gawa sa kalsadang ito. Pinaniniwalaan naman ng mga eksperto na ang Bimini Road ay nakakonekta noon sa isang syudad na kasama nitong lumubog noong unang panahon na kasalukuyang pinaghahanap pa rin nila. Number 6. Yucatan Underwater Cave. Taong 2018 sa kailaliman ng Yucatan Island sa bansang Mexico ay mayroong nadiskubreng kuweba ang mga eksperto na sa sobrang lawak ay nasama ito sa listahan sa pagiging pinakamalaking underwater cave sa buong mundo. Dulot na umaabot daw ang lawak ng loob ng kuweba sa lampas 300 kilometro. Pero hindi lamang ang lawak ng Yucatan Underwater Cave ang siyang ikinagulat ng mga eksperto, kundi pati na rin ang natuklasan nila sa loob nito. Sa kadahilanang nadiskubre nila sa loob ng kuweba ang mga artifacts ng sinaunang sibilisasyon ng Mayan na pinaniniwalaan nilang nanirahan noon sa lugar. Kasama ang mga sinaunang kagamitan ay nadiskubre din ng mga eksperto sa loob ng lugar ang mga fossils ng sinaunang tao, hayop at pati na rin mga halaman na hindi na makikita pa sa kasalukuyan. At dahil ang bawat isa sa mga ito ay maabot na ang tanda sa lampas 10,000 taon, ay hindi na may tatanggi pang malaki ang matutulong nito sa pag-aaral ng mga eksperto sa kasaysayan ng ating mundo. Number 5. Underwater Salt Lake. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na posibleng magkaroon ng lawa sa kailaliman ng ating karagatan? Ganito kasi ang nadiskubre ng mga eksperto noong 2014 sa kailaliman ng dagat ng Mexico, kung saan makikita sa mga video ang kanilang nakuhanan patungkol sa lawang ito ang tubig ng 2 anyong tubig na hindi man lang naghahalo. Dulot na sadyang mas mataas daw ang salt level content ng underwater salt lake kumpara sa dagat na pumapaligid dito. Tinatawag ng mga ekspertong jacuzzi of despair ang lawa dahil sa hindi posibleng mabuhay ang kahit na anong minalas na lumangoy dito. At dahil sa sadyang napakarami ng mga underwater salt lake na ito, sa karagatan ng Mexico ay mariin nilang pinag-iingat ang mga taong huwag na lumapit sa mga ito. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto, ay ang mga nilalang na kayang manirahan dito ay ang mga kakaibang uri ng alimango, bakterya, shellfish at iba pa na nagawang mag-evolve at mag-adapt sa maalat na tubig ng lugar. Nasa kasamang palad ay hindi raw kayang mabuhay kung sakaling aalisin sa lugar. Kung kaya't hindi sila magawang mapag-aralan ng mga eksperto, kung kaya't kasalukuyang nananatili pa ring misteryo kung paano sila nakapag-adapt sa maalat na lugar na ito. Number 4. Underwater Waterfall. Ang susunod na underwater structure na pag-uusapan natin sa videong ito ay ang tinatawag na underwater waterfall sa Indian Ocean malapit sa isla ng Mauritius at Le Morne, Brabant Peninsula, na nabubuo raw dahil sa malakas na water pressure na bumabagsak patungo sa malalim na parte ng dagat na siyang nagdudulot para magmistulang talon ang lugar sa kailaliman ng karagatan. Sa kasamang palad ay pwede mo lamang makita ang kagandahan nito mula sa kalangitan, kung kaya't maraming mga turista ang nagrerenta pa ng helicopter sa tuwing nabibisita sila sa isla para lamang matanaw ang kagandahan ng kakaibang pinomena na ayon sa mga eksperto ay isang ilusyon lamang dahil ang pinakarasyon ng pagkabuo nito ay dahil sa magkaibang level ng tubig sa lugar na binabuo din ng mga whirlpool kung saan napagkukumpara ng ating mga mata ang malalim na sahig ng dagat sa mababaw at mabuhanging parte ng mababaw na tubig na siyang nagdudulot para mas lalo nating mapansin ang kaibahan nila. Number 3. Underwater Museum. Sa Caribbean Sea, malapit sa syudad ng Cancun, ay mayroong museo kung saan maaaring mabisita na sadyang nabubukod tangi kumpara sa iba. Sa kadahilanang kaysa sa lupa ay nakatayo ito sa kailaliman ng ating karagatan. At ito ay ang museo na tinatawag na Musa na matatagpuan sa lalim na 3 hanggang 6 na metro at makikitaan ang humigit kumulang 500 skulptura na nagpapakita ng imahe ng mga tao na paniguradong aakit sa publiko. Nagsimulang magbukas ang museo taong 2010 na hindi lamang daw ginawa para umakit ng mga turista, kundi para ito na lang ang bisitahin ng mga tao kaysa ang mga lugar
na nagsisilbing tirahan ng mga isda na magsisiguradong malalayo sila sa mga tao na maaaring maglagay sa kanila sa pinsala. Number 2, predatory tunicate. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang kailaliman ng ating karagatan ay nagsisilbing tirahan ng mga kakaibang nilalang na mahihirapan kang paniwalaang totoo kahit na makita mo na sila ng harapan. At ang isa sa mga kakaibang nilalang na ito ay ang tinatawag na predatory tunicate na kilala rin sa tawag na megalodicopeia, kung saan sa unang kita mo rito ay mapagkakamalan mo silang pinaghalong kabote at bulate na mayroong malaking bunganga. Maniwala ka man o sa hindi ay mayroong utak at buto ang nilalang na ito. Nakalaunan ay tinatanggal din naman nila, pero ang paraan kung paano nila ito ginagawa ay kasalukuyang isa pa ring malaking misteryo sa isipan ng mga eksperto. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang kakaibang nilalang na nakuha ng mga mangingisda sa karagatan. Kung saan sa itsura ng hayop na ito ay madali mo itong mapagkakamalang tila pa pinaghalong balyena, pusit at iba pang nilalang sa karagatan. Bangkay na nang iuwi ng mga mangingisda ang hayop na ayon sa kanila ay nadiskubre lang daw nilang nagpapalutang-lutang kung kaya't hindi nila alam kung saan ito nagmula at kung bakit ganito na lamang ang estado nito noong kanilang nakita. Number 1, Black Smokers. Noong 1977, habang nag-e-explore ang mga eksperto mula sa bansang Amerika sa kailaliman ng isla ng Galapagos ay meron silang kakaibang hydrothermal vents na natuklasan. Nakalaunan ay tinawag din nilang Black Smoker. Dulot ng tila ba mga pipes na ito ay mayroong haba na umaabot ng ilang metro, ay kapansin-pansing naglalabas ng itim na usok na umaabot ang temperatura sa 400 Celsius na siyang nagdudulot para walang nilalang na magawang manirahan dito. Hindi kumukulo ang tubig sa palibot ng mga black smoker kahit na sadyang mainit ang usok na inilalabas dito. Dulot na mataas ang pressure sa malalim na parte ng karagatan kung saan sila makikita. Mainit man ang temperatura sa taas ng black smokers kung saan lumalabas ang kanilang usok ay umaabot lamang sa 100 Celsius ang init ng kanilang katawan na nagsisilbing perpektong tirahan at paramihan ng mga bakterya na siyang bumubuhay sa napakaraming mga nilalang sa malalim na parteng ito ng karagatan. Kung kaya't kahit na sobrang mapanganib ng lugar na ito ay sobrang halaga pa din ito para sa mga nilalang na naninirahan dito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaari nating matuklasan sa malawak nating karagatan, kaya para sa iyo, alin sa mga nadiskubreng ito ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.